Disaster in the Philippines, storm in Tano. So ngayon papasok ang yuan for the beginning corrupted the politics environment damages furniture about what the problem is trees. So the soil of trees, underground water, you know what? Hindi na nakakaya ng mga puno sipsipin ang tubig to and deep. Where the climate change to underwater and mountain river kasi sa ilalim ng lupa ay tubig pa rin yan, so split movement. So yung dolomite na to is very illegal lang or governed environment for about the Philippine in changing economy and city and ability to corrupt it to the God that spoke to Christ and the Bible in destroying the corrupt nation and politics with the heritage of the kingdom of God is not a blessing. So difficult is Philippine is very heal. So but I believe the flood control damages for all corrupted and rich people are never satisfied and always abundant in criminal acts. So for people, always damages for life losing, mistake, hopelessness, crying, seeking for all corrupted for religion and politics to be committed on the demon power. Take a look at the video. This is shared the video. The Philippine disaster where the purpose was overaction and why you left behind is so devastated criminal. So but I talk to the God, Philippines as always disasters against your action with the right you're living for the international foreign war and trade revolution. So what do you prepare yourself and you whatever you serve to interpret about the God in what you're doing now? O diba, nakakadiri sila, mas masahol pa sila. I wanna talk to Beelzebub about the money of angel and money. Anything money for inviting creatures for your aking technologies sugapang jablo na sa salapi magpakamatay na lang kay Philippines. You're over problem there always I speak over this news. Hindi na kayo makontrol whatever you're going. You have to stop for your friend or God living. There's no mercy from you. So, God home. Not right for your dramatic. Seriously. Follow for more to my YouTube channel. Ito ang bundok ng Cebu noon. Ngayon, ito na siya. Worst flash flood in Cebu history. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. Patong-patong ang mga inanod na sasakyan. 66 ang patay, 26 ang nawawala at mahigit sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, bagyo lang ba talaga ang dahilan o kagagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Cebu. Una, andyan daw ang overdevelopment sa bundok, the Monterasas the Rice issue, isang condo project sa mountainside ng Cebu. Una, ilang hectares ng mga puno ang pinuputol para maipatayo ang mga condos. Pangalawa, kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsip ng ulan? Ang pangatlong tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasing residente ang nagrereklamo na bago daw itinayo ang Monterasas, hindi pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang nagkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights. Ang dating matabang bundok, naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number 2, andyan ang quarrying at dolomite mining. Kung iisipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa granite at dolomite. Pero ngayon, para na itong keso na puro butas dahil sa quarrying. Sa Cebu din kinuha ang dolomite na ginamit sa infamous Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, ang kapalit daw nito ay pagkasira ng kabundukan sa Cebu. Number 3, ineffective and questionable flood control project. May baha kahit bilyones na ang ginastos para labanan ng pagbaha. Ayon sa KMP, may mahigit na 25.5 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula noong 2022 hanggang 2025. Reason number 4, nature's payback plus climate change. Sabi ng Pag-asa, ang ulan ni Tino ay katumbas ng isang buwan at kalahati ng ulan sa isang araw lang. Kung sira na ang watershed at barado pa ang drainage, matik yan. Instant swimming pool ang buong lungsod.